Kahirapan. Ang kahirapan ay isa sa mga pangunahing problema ng ating bansa. Halos kalahati ng ating populasyon ang nagsasabi na nabibilang sila sa isang maralitang pamilya. Ang kahirapan ang isa sa mga mabibigat na problema ng ating bansa. Madalas nating sisihin ang maling pamamalakad ng mga pinuno ng bansa. Pero sila nga ba ang may kasalanan o tayo mga Pilipino na tamad? Sabi nga nila, katamaran ay katumbas ng kahirapan. Tama sila. At tama rin naman ang mga taong nagsasabing nasa gobyerno ang pagkakamali. Sinasabi ng karamihan, kaya sila naghirap ay sa kadala ng wala silang trabaho. Pero ang totoo, maraming trabahong nakalaan. Mapili lang talaga ang mga Pilipino. Pero hindi rin natin sila masisisi. Mas pipiliin pa nila ang maupo na lang sa isang tabi at manghingi ng limos kaysa magpakapagod sa napakabigat na trabaho at kumita ng 100 piso sa isang araw. Pero sa kadila ng ito, pinapakita lang natin na tayo ay tamad, pinakadahilan ng kahirapan. Pero meron din namang mga nagsusumikap tulad na lamang ng aming in-interview na itago na lang natin sa pangalan na Nanay Nelita. Ano naman di ko sabihin na sobrang hirap ng buhay. Ang bigas, ang mahal. Tapos ang kuryente, ang tubig. Siyempre, pag nakikabit ka sa may tubig at saka kuryente, babayaran mo rin yan. Di mapwede na hindi mo bayaran. Ayun, masasabi ko mahirap ang buhay namin. Tapos mga masura lang kami. Tapos 6 yung anak ko. May pa-estudyante. Ganun ang hirap ng buhay na dinadanas namin sa mahal na bilihin. Isa kuryente nga lang, nakikakabit kami, magkaano isang gabi. Minsan, 200, 300, usan. Kaya, minsan, ganyan na lang ang pag-budget namin sa isang araw. 2 bisis lang kami kakain, umagahan at katanghalian. Ganun yun. Lahat naman babadgeting ko eh. Hindi kami kagaya sa mga pera na kumpleto ang pagkain kami, hindi na mahirap. Sa bigas, hirap na hirap kami sa bigas. Ang mahal ng bigas. Nabibili ko niyan, 1 kilo, 1 kalahati. Ayun ang pinakamataas ko. Bili ko niyan. Sa 1 kalahati.
Ilan saing lang namin yan, 2 saing lang. Si Nanay Nilita ay 50 years old, nakatira sa Sitio Harangan, may 6 na anak, at ang kanilang kinabubuhayan ay mamamasura. Ang kanyang 6 na anak ay itago na natin sa pangalan na Beans, Jenny, Joy, JR, si Christine ay senior high at ang pang-6 ay namatay na. May apo si Nanay na 1.5 taon, siya rin ang nagbabantay dito. Mahirap daw ang sitwasyon ng kanyang buhay dahil grade 10 lang daw ang kanyang natapos. Minsan, 2 beses lang sila nakakakain sa isang araw. Nang minsan, sabi ni Nanay, sa sobrang hirap ng buhay, ang nauuwi lang daw niya sa 5 niyang anak ay 500. Minsan ay 600. Kung para raw ito, para pagkasyahin sa 5 niyang anak. Minsan, 10 piso lang daw na ibibigay ni Nanay sa kanyang anak para makapasok lang ito sa school. Minsan, hindi daw niya na ibibigay yung hinihingi ng kanyang anak na project sa school. Nangangahulugan lang kung patuloy ang ganitong takbo ng kanilang pamumuhay ay maaaring mawi sa iba't ibang uri ng kahirapan o sitwasyon nilang pamilya. Malalang posibilidad pa ay maulit lamang ang nangyayari sa kanila upang umantong sila sa kahirapan. Hindi maitatanggi na kapag hindi nila naagapan ng kakulangan ng suporta sa mga batang kanilang pinapalaki at pinag-aaral ay mauwi lamang ang ito sa wala. Hindi sapat ang pamamasura na kaniyang pinagkakakitaan upang suportahan ang mga anak nito sa pag-aaral. Nararapat na ngang bang itong pahintuin o sikaping makapagtapos. Ayan ang isang maaaring kaharapin ng problema ni Nanay Nilita. Paano kaya niya ito kaharapin?
Pagka kuan, kaya ako din banganon, dayon pahuway dayon. Pagkabalik ana, pag nalapikuan, daga na po. Ana, kaya po bagay na nalabay. Wakwan na, wakwan. Hilom na, hilom na. Ay, ay, ay. Wow.